Pag-usapan natin tong mga hudas sa kampo ni Digong. Unang-una na, si Bongo at si Bato. Ito, nakikita nyo ba to? Itong latest rally ni Bongo na medyo paiyak-iyak pa siya dyan, ha? At bago siya umiyak, sinitsita niya yung binulungan niya yung stop niya sa gilid, napatugtugin yung i-play na yung music na malungkot para pumaiyak itong si Bongo, itong hunyang na ito. Ano ang sabi niya dito? Paiyak-iyak pa siya, no? Napakasinungaling ng tao na ito, napakasinungaling. Gigigil ako dito. Ano ang sabi niya? March 12. Meron daw schedule ng sa doktor itong si Digong dahil nga daw may sakit. Pinagkait daw kahit tsinelas doon sa matanda. Ito namang mga utu-utu na ito na nandoon, na nanonood, at pati na rin yung mga sa social media, paniwalang paniwala naman. Galing sa eroplano, nakatsinelas. Yung matanda, yung manggaling ka lang sa banyo, maligo ka, meron kang tsinelas. Ito pang matanda na ito, nakiyaman-yaman, walang tsinelas. Nagloloko tayo nito eh. Kung wala palang tsinelas, Bongo, bakit hindi mo binigyan? Hindi ba mahilig ka rin lang mamigay ng tsinelas, ng bola, ng belt bag, ng apron? Nakatatak pangalan mo, Bongo. E di sana binigyan mo yung matanda. Kasi nungalingan mo. Wala daw tsinelas. Galing eroplano, walang tsinelas. Kasama buong pamilya, walang tsinelas. Ando ng asawa, ando ng anak. 3 lawyer, mayroon pang nurse assistant. Walang tsinelas. Ano yung pinagdadadrama mo? Kasi nungalingan mo, Bongo. Kaya tuloy tinitira ka nung tinitira kayo nung apo ni Digong, na anak ni Paulo Duterte. Na ilalabas yung baho ninyo. Sa mga hindi pa nakakaalam, ha? Watak-watak na po sila. Sara, Baste, Polong, sa kabilang panig. Hanilet, Bongo, syempre si Kitty sasama sa nanay niya, sa kabilang panig yan. Magrarumble na po yan. Pag-aaway-aaway na yan sa yaman. Doon sa mga tagong yaman ni Digong. Eto pa, sinasabi nitong itong hudas na ito. Si Kitty daw na dapat nag-aaral ngayon, nandun, sabi niya, sa Netherlands. Nasa tatay niya. Na instead daw nag-aaral, yung bata. Sino ba may sabi sa kanya magpunta siya ng Netherlands? At mag-stay siya doon ng katagal-tagal? Ano ang silbi ng nanay niya? Ano ang silbi ni Hanilet? Bakit? Pinigilan ba ng gobyerno na mag-aral si Kitty? Ha, Bongo? Nag-iisip ka ba? Puro kadramahan. Si Kitty daw, na dapat daw nag-aaral. Nag-aaral ng ng wake and bake. Nakakarating pa lang Pampanga, yung wake and bake. Mga politiko, Mariosep, di ko alam bakit may mga bobong Pilipino na naniniwala sa hudas na ito, na sinisisi ng apo ni Digong kung ikaw ang may kasalanan, Bongo, kung bakit nahuli ang lolo ko. Ikaw ang nagbigay ng go signal na umuwi ang lolo ko. Hindi ko alam kung naano niyo po yan, ha, sa IG. Sa IG, sa Twitter, nag-aaway yung magkabilang kampo. Dahil nga sa hudas na ito. Pero ginamit niya sa kampanya ang pangalan ni Digong. Si Sara Duterte nag-iba na po ng contact number. Hindi na makontak ni Bato. Sinabi yan ni Bato, ni Boy Puncher. Hindi na nila makontak. Nag-iba na po ng number
si Inday Lustay Waldas Gastadora. Itong dalawa na ito, itong si Bato at saka si Bongo, ginagamit na lang po ang pangalan ni Digong para makapasok sa Magic Club. Itong si Bato, kunwari na lang to na may malasakit kay Digong. Makikita mo to sa kampanya, nag-iihaw ng lechon. Ngayon nga hindi mo na siya hindi na siya sa social media, 'di ba? Pero sabi niya nangangampanya siya sa mga liblib. Pero 'di ba, senator ang tinatakbo nito, so dapat pinapaalam niya, pinopost sa social media kung nasaan siya. Pero hindi niya ginagawa dahil natatakot siya na baka sumunod yung warrant of arrest sa kanya. Baka kasunod niya na ang Interpol. Kaya hindi mo makikita ngayon si Bato na siya, na visible siya sa social media. Yung mga kampanya niya, wala. Bihira. I-post man, late na. Nagtatago. So, nasa na yung pinangako? Yung sinasabi ni Bato, na duwag. Saksakan ng duwag. Saksakan ng kanang duwag, Bato. Make my day, be it. Sabi mo pa dun sa nagtanong. Ngayon na, pusasan mo, gusto mo ikaw pa magposa sa akin, sumama ka. Tapos sinabi mo, sasamahan ko si Digong sa Netherlands. Ako na lang mag-aalaga sa kanya. Kasi tumaas ang rating ng gunggong. Ngayon naman, biglang bawi. Bigla na naman binawi. Yung sinabi niya. Ano ang sabi niya? Ano yung mensahe niya kay Digong ngayon? Ang sabi niya, laban lang tayo. Laban lang tayo, sabi niya kay Digong. Huwag tayong susurrender. Ibig sabihin, magtatago sila. Kaso yung isa nahuli na. Hindi daw sila papahuli. Yun ang sabi niya. So, magtatago sila. Magtatago ito si Bato. Hindi ka ba nahihiya? Kalaki-laki mong tao? Pinagkakalandakan mo na magtatago ka? Isa kang dating PNP chief? Wala kang bayag. Bato. So ngayon, hindi mo rin makontak si Sara, di ba? Nagbago. Nagpalit ng contact number. Para hindi nyo makontak. Kasi mga hunyango kayo. Mga hudas kayo. Naghudas kayo kay Digong. Hindi nyo tinimbrehan. Ano sabi nyo? Bongo, clear, uwi. Umuwi naman yung matanda. Umuwi naman po yung matanda. O nyari. Ayun, nahuli. Pero meron silang second plan, plan B, no? Na yung mga magrarally, ready na, doon po sa, sa bato, kalimutan ko kung dapat sila, kasi nandun na yung mga magrarally pero dinala si Digong sa Villamor Air Base. Yung mga nagrarally nandun sa kabila, pero nakalimutan ko po yung place. Sa Camp Crame pala. Dinala sa Villamor Air Base. Yung matanda. So, nasira na naman ang plan B ng mga Ang plan C, yung delay tactics. Delay tactics naman po. Ang plan C, hindi rin umubra kay General Torre. Hindi umubra kay General Torre ang plan C nila. So, wala. Bokya lahat. Kaya itong si Bongo na ito, na ginagamit ang malasakit. Tandaan nyo, hindi si Bongo ang nagtatag ng DSWD, hindi si Bongo ang nagtatag ng PhilHealth, at hindi si Bongo ang nagtatag ng PCSO, ng Philippine Charity Sweepstake Office. Hindi siya. Bagong pangalan, bagong bihes, inilagay niya lang sa loob ng malasakit. Itong mga ahensya ng gobyerno na ito. Itatak nyo yan sa mga kukote nyo, mga didilis. Kung meron man kayo. So, yun lang. Gulo-gulo na po sila. Hindi na sila kinakausap ni Inday Lustay Waldas Gastadora. Magkakahiwalay na po sila. Away-away na po sila. Itong dalawa na ito, na dalawang hudas na ito, ginagamit na lang sa kampanya ang pangalang Digong.